Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta? Isa ka rin ba sa mga kukuha ng pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo o magtitake ng college admission test o college entrance exam sa isang universidad at gusto mong makapasa at makwalified sa kurso na gusto mo talaga? Subalit wala ka pang masyadong ideya o kaalaman kung paano ito gagawin, paghahandaan at mapagtatagumpayan. Kung oo, ito ang tamang video para sa iyo. Panoorin at pakinggan mo hanggang dulo. Simulan natin ang talakayan sa pagbibigay kahulugan kung ano nga ba talagang ibig sabihin ng college admission test o college entrance exam o ang pagsusulit para sa pagpasok para sa kolehiyo. Kapag naririnig mo ang salitang ito, ano agad ang unang pumapasok sa inyong isipan? Paki-comment down below ng inyong mga sagot sa comment section. Kapag sinabing college admission test o college entrance exam o ang pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo, ito ay isang pamantayang pagsusulit ng sumusukat sa inyong kahandaan para sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga tanong na may pagpipilian na nakatuon sa iba't ibang larangan, karaniwan ay pagbasa, pagsusulat, at matematika upang masukat ang inyong pag-unawa, kritikal na pag-iisip, lohika, at kakayahan sa paglutas ng problema. At ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo ay isang standardized aptitude test na sumusukat sa inyong kakayahan sa iba't ibang larangan gaya ng verbal, math, analytical at writing skills. Ang pagsusulit sa kakayahan ay madalas na ginagamit upang suriin ang akademikong potensyal o angkop ng karera o ang inyong karir at maaring gamitin upang suriin ang mental o physical na talento sa iba't ibang larangan. Ang pagsusulit na ito ay hindi nakadisenyo para sukatin kung ano ang natutunan mo sa paaralan, bagkus para sukatin ang inyong potential to perform well in the future. Sa madaling salita, kayang-kaya nitong i-predict ang inyong future potential, future performance at future success. Bakit nga ba may college admission test o college entrance exam o ang pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo pwede namang wala? Para sa kaalaman ng nakararami, mayroong kalayaan ang mga paaralan sa Pilipinas para magdesisyon kung magsasagawa ng entrance exam o college admission test lalong-lalo na sa tertiary level for upcoming first year college students. Ang entrance exam ay nakatutulong sa universidad para piliin o tukuyin ang mga karapat-dapat na estudyante para sa kanilang universidad. Kasi hindi lahat ng mga student applicants ay makakapasok sa isang universidad. Kasi may allocated number of slot lang for each course and number of enrollees in each university para i-accommodate. Sa madaling salita, hindi lahat ng mga student applicants ay makakapasok sa universidad. At sa pamamagitan ng entrance exam, dito tinutukoy kung sino-sino ang mga aplikante ang makakapasok sa paaralan at magka-qualified sa kurso na gusto nila. Panghuli, sa pamamagitan ng entrance exam, lahat ng student applicants ay mayroong pantay-pantay na tsansa na makapasok sa isang university depende sa exam results na makukuha nito. Ano-ano nga ba ang kailangan gawin bago ang entrance exam? Una, plan out your review. Ang ibig sabihin, alamin mo ang saklaw o coverage ng pagsusulit sa pagpasok. Mamaya tatalakay natin o pag-uusapan ang mga subjects at mga mahalagang topics na dapat pagtuunan ng inyong pansin para sa gagawing paghahanda o pagre-review para sa paparating na college admission test o college entrance exam. Pagkatapos nito, maglaan ng oras para sa inyong pagsusuri. Piliin ang bahagi ng araw kung kailan ka pinaka-epektibo. Bagamat may iba't ibang paraan
para maripaso para sa pagsusulit at lahat tayo ay may kanya-kanyang estilo ng pag-aaral o learning styles. Hindi natin ito mabibigyang diin masyado. Pangalawa, use relevant and updated review materials. Ibig sabihin, ang hindi mabilang na dami ng kaalaman na inyong natutunan sa buong junior high school at senior high school ay maaaring maging napakalaki. Ang pag-review sa lahat ng inyong aklat at lumang tala ay maaaring ubusin ang inyong oras at lakas. Ang maaari mong gawin sa halip ay tumuon sa mas kamakailang mga libro at sumisid sa mga materyales sa pagsusuri sa kolehiyo na mahanap mo. Pangatlo, master the basics. Kahit na sigurado kang naiintindihan mo ang mga paksang malamang na makakaharap mo sa mga pagsusulit sa pagpasok, ang pagkakaroon ng matatag na kaalaman sa mga pangunahing kaalaman sa matematika, gramatika at pag-unawa sa pagbasa ay kritikal sa anumang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Magandang ideya na suriin ang mga pangunahing panuntunan para sa parehong grammar at math buwan bago ang pagsusulit. Bakit marami pa rin ang bumabagsak sa entrance exam kahit na-review niya ang mga mahihirap o complex na konsepto? Ang kasagutan sa katanungan na iyan ay dahil hindi niya isinali sa paghahanda ang mga basic concepts at knowledge kung saan it is a must. Pang-apat, internalize not memorize. Palaging mahalaga na maunawaan kung ano ang inyong nire-review sa halip na isaulo ang isang libro mula sa pabalat hanggang pabalat. Ang pagsasaulo ay hindi ang pinakamahusay na paraan upang makapasa sa pagsusulit. Hindi ito nagbibigay daan sa inyong malalim na pag-unawa sa anumang impormasyon at kabisaduhin lamang ang mga katotohanan. Gayunpaman, ang mga memory trick tulad ng mnemonics ay makakatulong sa inyong palawakin ang inyong working memory at ma-access ang long-term memory. Ang mga mnemonic device ay mga diskarte sa memorya na tumutulong sa inyong matandaan ang mga bagay. Panghuli, drills o mock test. Sumagot ng mga drills o mock test para malaman mo kung saan ka magaling na at kung saan hindi pa para magawan pa ng paraan. Ano-ano naman ang kailangan gawin during the entrance exam? Una, relax and breathe. Huwag magpanik, magtiwala ng inyong mga linggo kung hindi man mga buwan ng pagsusuri ay naghanda sa iyo ng mabuti para sa pagsusulit. Sundin ang mga direksyon at basahin ng mabuti ang mga tanong. Huwag tumalon sa pagsagot sa mga item kung hindi mo pa ganap na nabasa ang tanong. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Minsan makikita mo na ang mga sagot ay nasa mismong tanong na. At huwag mong kalimutan isulat ang pangalan mo bago ipasa ang papel mo. Pangalawa, manage time wisely. Gumawa ng plano kung gaano katagal mo gagastusin sa bawat bahagi ng pagsusulit at pagkatapos ay tiyaking manatili ka dito. Ang mga mag-aaral na mahusay sa pagsusulit ay may diskarte. Alam nila kung paano sila lalapit sa isang papel at kung paano hahatiin ang kanilang oras para hindi sila maubusan. Ang mga pagsusulit ay hindi gaanong nakakatakot kapag mayroon kang mahusay na mga diskarte upang mahawakan ang presyon ng oras. Make educated guess and use the method of elimination. Pagkatapos mong basahin ang isang tanong, dapat gumawa ka muna ng isang edukadong hula bago ka tumingin at pumili sa pagpipilian. Kapag tumugma ang iyong edukadong hula
sa pagpipilian, malaki ang tsansa na ito ang tamang sagot. Kung hindi mo matandaan ang sagot sa isang item, alisin ang pinakamaliit na posibleng mga pagpipilian upang palitin ang iyong mga pagpipilian. Pagkatapos ay piliin ang iyong pinakamahusay na sagot. Kahit na wala kang ideya, laging hulaan ang isang maliit na pagkakataon na maging tama ay mas mabuti kaysa sa walang pagkakataon. Halimbawa, kapag apat ang pagpipilian katulad ng multiple choice na ABCD, sa apat na letrang iyan, may unang dalawang letra ka munang tatanggalin na alam mo o sa tingin mo hindi ito ang tamang sagot para mayroon ka agad na 50% chance na makuha ang tamang sagot. At sa dalawang natitira na malapit na maging sagot, saka mo piliin ang pinakatumpak na tamang sagot. Ito ang tamang pamamaraan sa pagsagot. Karamihan kasi sa mga nag-i-exam, mas inuuna nila na piliin ang tamang sagot kaysa sa hanapin muna ang dapat alisin na mali, kasi nga sa totoong buhay, tandaan nyo, tayo ay mas magaling humanap ng butas o humanap ng mali kaysa sa tama. Ano-ano nga ba ang kailangan gawin after the exam? Dalawa lang, pray and don't overthink. Marami ang nagtatanong kung paano magsisimula o saan magsisimula o ano ang coverage ng exam. Kasi kung babalikan ang lahat ng pinag-aralan sa high school ay aabutin talaga ng siyam-siyam. Kaysa sa balikan mo pa rin siya ay mali. Kaysa sa balikan mo pa ang lahat ng inaral nyo noon, bakit hindi na lang paiksain at piliin lang ang mga napakahalagang subjects at mga topics. Tandaan, sa lahat ng entrance exam test, ang inyong mathematical ability, scientific ability at English literacy ay susubukin. Hindi lang ako ang nagsabi niyan, sinusuportahan din ito ng pananaliksik. Kaya asahan nyo na ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo o ang college admission test o college entrance exam ay iikot lang sa tatlong universal subjects o core subjects. At yun ay ang mathematics, science, at English. At karagdagan ang abstract reasoning. Marahil, isa sa inyo ang magtatanong, bakit math? Bakit science? Bakit English? Kasi lahat ng kurso sa kolehiyo ay may mga kaugnayan sa mga asignaturang ito. Katulad ng pagiging inhenyero, 'di ba ang kurso na ito ay nakasentro sa math, English at science subjects. Katulad ng pagiging negosyante o business ad o entrepreneur, 'di ba ang kurso na ito ay may kinalaman sa math at English. Ganon din sa ibang kurso. Ngayon ang tanong, sobrang lawak ang saklaw ng mathematics kasi may iba't ibang branch ito. Mayroong algebra, geometry, statistics at iba pa. Huwag kang mag-alala dahil ibibigay ko sa iyo ang mga pinakamahalagang usapin o topic sa mathematics na kailangan mong pag-aralan ng maigi dahil ipapanalo ka nito sa paparating mo na entrance exam. Hindi ko na ipapaliwanag ng isa-isa o idedetalye pa ang bawat topics na ibibigay ko sa inyo. Kayo na lang ang magbalik-aral, magbalik-tanaw o magsaliksik kasi lahat naman ng ibibigay ko panigurado ay nadaanan at itinuro na sa inyo. Sa entrance exam, ang algebra na isa sa branch ng mathematics ang may pinakamaraming bilang ng tanong ang lumalabas. At ito ang mga topics sa Algebra 1 and 2 that you should already know and mastered before taking the entrance exam. Here are the list of very important topics in Algebra 1 and 2. That's evaluating a function, solving an equation, solving equation with multiple variables, simultaneous linear equation, quadratic and cubic equations, sequence and progression, arithmetic progression, geometric progression, clock problems, age problems, and mixture problems. Also, the essential topics
and business math are simple interest and compound interest. And last but not the least, the other essential topics in math are ratio and proportion, fraction and percentage, finding greatest common factor and least common multiple, prime factorization, unit conversion, and probability. While the essential topics in English are basic grammar concepts, vocabulary, dapat marami kayong alam tungkol sa synonyms and antonyms ng isang word. Also, spelling and pronunciation. Sa science naman, hindi ko maibibigay sa inyo ang mga pinaka-importanting topic, bagkus may bibigay ko lang sa inyo ay ang essential branch ng science at yun ay ang biology, chemistry, and physics. And last, ang pinakamahirap sa lahat ng kategorya ay ang topic tungkol sa abstract reasoning, kung saan madalas itong kasali o isinasama sa college entrance exam. Alam ko, yung iba sasabihin, sobrang dami naman ng kailangan muling pag-aralan. Sa totoo lang, yung mga topics po na aking ibinigay ay nadaanan nyo na yan sa high school. Kailangan nyo lang muling balikan at i-mastered at tandaan nyo, mahaba pa ang oras nyo para sa paghahanda na inyong gagawin para sa entrance exam. Kaya iyakang iyaka. Kapag na-mastered nyo yung mga topics na yan, panigurado ipapanalo kayo niyan at makakapasa kayo. At tandaan nyo, walang instant sa mundo. Lahat pinaghihirapan, huwag nyong isipin ng sakripisyo at hirap na gagawin nyo sa review. Ang isipin nyo ay kung ano ang makukuha nyo pag nakapasa kayo. Kapag nakapasa kayo at mag-qualified sa kurso na gusto mo, dun pa lang panalo ka na agad. At ikaw ay isang ganap ng scholar ng gobyerno. Wala kang babayaran ng tuition fee sa loob ng 4 na taon, kaya pagbutihan mo ng maigi para sa pangarap mo. Good luck future admission test passer. If you find this video helpful, please subscribe to my YouTube channel and see you in my next video.